balita, lumaki pang lalo ang naitalang pinsala sa malakas na lindol na yumanig sa Eastern Samar nitong nakaraang Biyernes. Base sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umaabot na sa mahigit 12 milyong piso ang pinsala ng lindol sa buong Region 8. 2 katao naman ang iniulat na nasawi sa 7.7 magnitude na lindol. Nauna rito agad na inatasan ng Malacanang ang Department of Public Works and Highways na apurahin ang pagtaya ng pinsala ng lindol at madaliin ang pag-aayos ng mga nasirang istruktura. Naging mapinsala ang lindol sa naganap kamakailan. Kaya naman hihinga natin ang opisyal na tala ng damages at casualties si Undersecretary Benito Ramos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Magandang tanghali po, Yusek Ramos, si Kirby Cristobal po ito. Magandang hapon at good afternoon sa ating mga kababayan. Opo, Yusek, as of now po, ilan na po ang naitalang nasawi at nasaktan sa mga lindol na naganap noong nakaraang Biyernes po? Umabot ito lang ng dalawa. Ito naman isa heart attack ito. Hindi naman ito na natamaan, natabunan. Heart attack ito kaya i-chancerin natin dahil sa nervyos niya. Na namatay ito. So dalawa. Hindi naman natagdagan ito. Latest update natin dito sa mga kalsada at sa mga tulay ay passable na po ang lahat at naibalik na rin ang kuryente. Dito sa Eastern Samar, Surigao Norte, Surigao del Sur, kasama na itong Southern Leyte. At passable na rin dyan sa St. Bernard ng Southern Leyte, yung mga kalsada na may road cut. Apo, Yusek, ano pong mga lugar yung matinding naapektuhan itong paglindol? Itong Eastern Samar, dyan sa Giwan, sa Yusek? Itong matindi, compare mo doon sa Surigao Sur at saka Surigao del Norte at itong Southern Leyte. Yusek, sa ngayon po, ano na po yung mga rescue at relief efforts po na ginagawa ng NDRRMC? May ilang evacuation centers na po ba tayong itinayo? May tayo yung, by the way, yung ating mga kababayan na nag-evacuate, nakasibalikan na sila. Kaya ito, nasa kanilang mga takanan na. Kunti na lang ito ang naiwan sa evacuation center. Tinutugunan na rin ang pansin ito ng local at saka yung DSWD. Opo, panghuling katanungan na lang po. Sakali pong magpatuloy na magkaroon po ng aftershocks, ano po ang maaaring gawin ng ating mga kababayan? Magandang tanong nga po yan dahil tatlo lang ang advice natin dito dahil hindi natin pasigurado kung ito ay mag-settle down na kagaya na nangyari dyan sa Negros Oriental. May advice lang natin kailangan magmatsyag, magiging alerto at huwag lang kampante dahil meron pa rin yung mga aftershocks na in-expect natin for the next few days, mga isang linggo ito. Alright, maraming salamat po, Yusek Benito Ramos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council.